Bakit mahalaga na matuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayon nila Senator Marcoleta, Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Pia Cayetano? Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan po muli natin yan. Ngayon nga, medyo nagkaroon ng tensyon na naman at kaguluhan kasi nakita na naman natin, andun na naman yung mga pulis sa venue kung saan gagawin yung Senate Blue Ribbon Committee hearing. At sa tingin ng marami, parang tila ba merong masidhing effort ang gobyerno talaga, ang administrasyon na ito para pigilan na matuloy itong Senate Blue Ribbon Committee. Kahapon nga lang, naglabas na naman ng statement itong si Senator Erwin Tulfo na wala nga daw hearing today. And then later on, sinabi na bumaba na siya as Senate BRC chairman sa faction nila at si Kiko Pangilinan na ang susunod na uupo in his stead, Well, ang tanong ng marami ngayon, bakit kailangan magkaroon pa ng ganitong hearing sa kasalukuyan? Well, it's all about timing and closing window of opportunity. Kasi pinag-usapan na po natin dito, baka meron na namang lumipat na isang senador dito sa block ng mga BBM-12. At isa nga sa pinag-uusapan dyan ay itong si Senator Villanueva. Pero that is supposed to happen tomorrow. Kung mayroon mang lilipat, bukas yan mangyayari doon sa special session ay pinapatawag ni BBM. Well, before that happens, it is important na may mangyari po today. Kasi kung makuha na po nila yung 13 at lumipat na nga tuluyan ang sino pa man yung lilipat na yan sa kanilang block, ay mawawala na ng saysay yung anumang mga objection tungkol doon sa bilang ng quorum, ng sino yung pwedeng mag-elect. Kasi with 13, they definitely now have the number to elect. So right now, on record, still is a stalemate. Dapat yan ay existing pa rin yung present, yung before na pumasok itong BBM-12. Sila pa rin yung mga nanunungkulan, kasama yan sina Senator Pia Cayetano as chairman of the BRC. At kailangan na nilang madinig ang testimonya ng mga sundalo ngayon kasi pagkatapos po kung makalipat na nga at makuha na ng mayorya ng kabila ang Senate Blue Ribbon Committee, asahan ninyo, hindi nyo na muling madidinig pa yung 18 mga sundalo na to, yung 14 na susunod na testigo at yung 100 pa na sinasabi na susunod na mga magte-testify na ginamit sa pagde-deliver ng mga pera. Ito ang dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay parang nakikipagpilitan itong BBM-12 na makikipag-agawan sa pagkakandak ng Senate Blue Ribbon Committee. Kitang-kita naman nating lahat na yung sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee ng kabilang partido, ng kabilang grupo, wala naman talagang committee hearing na nangyari. Consultative meeting na nga lang. At ginawa lang nilang resource person nila si Matibag na pinagtatanong at kung ano nung mga pinagsasabi na naman doon sa Senado. At parang nadagdagan yung bilang ng mga Senado. Nasama na doon si Matibag sa kanila. But at the moment, it is very critical na makapagsalita na po itong mga sundalo nito to be able to put on record under the Senate Blue Ribbon Committee yung kanilang mga pahayag under oath. And ang objective naman ng kabila ay pigilan itong makapagsalita. Ang tanong dyan, bakit kailangang pigilan yung 18 sundalo, yung 14 pang susunod at yung 100 pa? Well, obviously, because it is damaging to the story ng administrasyon. Yung kanilang storya na wala silang ninakaw, hindi sila sangkot dito. Ito ay pasisinungalingan ng mga tao na nag-deliver ng pera sa kanila. At iyan, apparently, is the objective. Nung ko pa sinasabi, itong kaguluhan na meron tayo sa Senado ngayon, hindi na ito tungkol sa impeachment at the moment. Ito ay tungkol doon sa flood control. Kailangan mapigilan yung mga tao nito na makapag-testify kasi it will be damaging to the administration. The impeachment, ala na ito, it's a foregone conclusion. Kung kahit siyam lang ang matira kay Sara Duterte, ganun pa rin, hindi pa rin nila ma-impeach si Sara. But if gumulong itong Senate Blue Ribbon Committee at makapag-identify pa itong mga
mga sundalo, na kung sino-sino yung mga involved, ano yung mga deliveries na ginawa nila, mapapatunayan ito na yung katotohanan ng lahat ng mga testimonya simula pa nung kay Orly Gutesa ay totoo. Nasaan na nga si Orly Gutesa, hindi na malaman kung nasaan siya, kung siya ba ay buhay pa o patay na. At ang simula ng story nito mula kay Orly Gutesa, nasundan pa ni Odi Mungao si Orly Gutesa, hindi na alam kung saan nagsalita, hindi na malaman kung saan napunta, baka nga daw patay na. Si Odi Mungao na nag-withdraw ng suporta sa Pangulo, kahit na siya isang sundalong aktibong nasa service, siya ngayon ay nahaharap sa court martial. At ito yung mga 18 mga marino na nagte-testify ngayon, sila ay hinaharas, pinahihirapan, at kung ano-anong ginagawa, wag lang madinig yung kanilang mga testimonya. At meron pang lalabas na 14, at itong mga ito ay aktibong nasa serbisyo sa kasalukuyan. At meron pang 100 na susunod. Kung nakikita ninyo, there is a pattern growing here. Meron pong lumalabas na pattern dito. Yung mga sundalo, yung mga totoong mga nagseserbisyo sa bayan na nag-alay ng kanilang buhay upang ipagtanggol ang republika, expert sa pakikipaglaban, ay ginamit ng mga korap na mga politiko bilang tagapagbantay ng mga perang kanilang ninanakaw. At sa tingin ko, this is not sitting well with these heroes of ours. Ito sa mga bayani natin ito, hindi okay sa kanila yung ganitong sitwasyon. Na matapos nila mag-alay ng kanilang panahon at buhay, pawis at dugo para sa ating bayan, ginagamit sila ngayon bilang instrumento ng katiwalian. There is still honor in governance, in government, and in public service. Ang problema lang, wala ito dun sa mga elected officials. Honor belongs to those who really dedicate their lives para po sa ating bansa. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang mga sundalo na ito. But Malacanang knows this. Itong mga BBM-12 knows this. Congress knows this. There is a tide coming in. The tide of battle is changing. People are waking up. At yung mga sundalo na ito na nagigising, na tumitindig sa prinsipyo, delikado ang mga yan sa mga magnanakaw. Kasi pag ang sundalo ay tumindig sa kanyang adhikain, sa kanyang pinanumpaang tungkulin, ayon sa konstitusyon, iba po ang pwedeng kalabasan nito. Kaya there is a little bit of rumbling in Malacanang. Ramdam nila yan. Kahit na yung BBM-12 na to, hindi sila kikilos ng ganyan kadesperado if they didn't know na masama para sa kanila itong magaganap na ito na hearing ng Senate Blue Ribbon. Our only wish is that manalangin tayong lahat. Let us pray for these brave soldiers. Iniaalay nila yung buhay nila para sa atin, at ngayon iniaalay na namang muli ang kanilang kinabukasan, pati ang kanilang mga pamilya, sa paghahayag at pagbubunyag lamang ito ng katotohanan. Dalangin din natin, isama natin sa panalangin natin ito si Senator Villanueva, na sana ay masaksihan niya kung ano itong nagaganap sa ating bansa. Sana sa kanyang pagmumuni-muni at paghahanap ng katotohanan, masumpungan niyang muli ang Panginoon at ang kanyang sinumpaang tungkulin sa ating bansa, pati na rin sa Diyos. Maasa pa rin tayo na titindig pa rin siya sa katotohanan. We are praying for you, Senator Villanueva. We have not given up on it yet. Pero tayong lahat, patuloy tayo na makikilahok, tayo magmamasid, tayo magsisipag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.